Hello guys! May comment tayo today na sasagutin about dun sa health insurance, kung paano do ba ginagamit yung health insurance dito. Yung sagot ko sis is about lang to sa experience ko at sa experience ng mga friends ko. Yung ikukwento ko dito para sigurado tayo. Yung health insurance dito guys, mayroon yan siyang mga bracket, may amount yan siya. Depende yan sa amo kung ano yung pipiliin nilang insurance mo, kung yung medyo mura ba, yung katamtaman lang, o yung medyo may presyo. Sa amo ko yan nalaman at sa mga friends ko na naka-experience niyan. Yung amo ko yung ikalawa, panay ang niya yung sa akin, panay ang sabi niya na, alam mo, mahal yung kinuha ko sa'yo na insurance. Sabi niya, yung ibang amo, yung mga mura lang na insurance ang kinukuha nila. Ako mahal yung kinuha ko sa'yo. Yung proud siya na sa sinasabi niya na mahal yung insurance na kinuha niya para sa akin. So, pero guys, mas okay na lang din yung hindi mo magamit kaysa sa magamit mo, di ba, yung insurance, na yung health insurance. Kasi, magamit mo nga, magkakasakit ka naman, di ba? Tapos guys, sa insurance na yan, depende kung anong mako-cover. May mga insurance na hindi cover yung ngipin, yung sa mata, depende. Pero may friend ako na kasali daw yung ngipin sa insurance niya kasi na-try niya. Nagpabunot daw siya ng ngipin. So, na-cover yon. Ang hindi lang kasali doon sa ngipin niya is nung pumunta daw siya sa doktor na gustong magpabunot, pwede daw yung insurance niya. Sabi nung doktor, pwede cover daw sa ngipin. Maliban na lang sa sa papustiso, hindi daw yun covered. Yung cleaning at saka yung bunot cover daw. So nagpa-cleaning muna siya bago nagpabunot. Yun. Tapos yung friend ko naman guys, before siya umuwi ng Pilipinas, nagpatingin siya ng ngipin niya. Tinanong niya kung mako-cover ba daw sa PhilHealth niya yung ngipin. Ang sabi naman ng doktor, mayroong hindi covered ang ngipin na helper, mayroong covered. Alam na kasi yan nila. Hindi kasali yung ngipin niya sa nakuha ng amo niya na insurance. Ang natry ko dati guys, yung sa amo ko, yung una kong amo. Every time na inuubuhin ako, nagpapa-check up ako, doon sa baba lang namin, mayroong mga clinic dyan. Ang ginagawa ng amo ko, binibigyan niya ako ng cash na pangbayad. Tapos, nire-refund niya sa insurance ko. So, pag nagpa-check up ako, cash akong nagbabayad. Tsaka kukunin ko lang yung resibo, nakalagay na doon, kung magkano yung gamot ko, yung check up, at saka yung kung ano yung result nung sakit ko, yun yung nakalagay doon. At saka guys, dito kasi, hindi yung pag nagpa-check up ka dito, ikaw pa yung bibili ng gamot mo, maghanap ka pa kung saan or what. So, yung iba na, di ba sa atin, pag nagpa-check up, yung walang pambili ng gamot or what, hindi na nakakabili ng gamot. So dito, sigurado yung mga doktor kasi pag nagpa-check up ka dito, kasali na yung gamot. May gamot ka na sa lahat-lahat ng sakit mo, kung ano man yun. Pag nagpa-check up ka dito, with medicine na siya. Yun. Tapos yun, kung yung amo nyo naman hindi magbibigay sa inyo ng pera na pang pa-check up, basta kunin nyo lang yung resibo guys. I-refund niya ng amo nyo sa insurance nyo. Yung iba, sila lang nagbabayad, binibigay sa amo yung resibo. Yung amo, binibigay naman agad sa iyo yung pera. Sila na bahala mag-refund doon sa insurance mo. So, yung ibang, may mga amo naman na patatagalin pa, hihintayin pa yung refund ng insurance bago ibigay sa iyo. Depende sa amo. Pero yung ibang amo, sila talaga yan nagbabayad muna kasi marirefund naman yan sa insurance eh. So yun yung na-experience ko guys pagdating sa paggamit ng health insurance dito. Yung kwento ko naman yung experience nung mga close friend ko. Yung friend ko guys dito, noon, nagpa-check up siya dito. Hindi niya alam na diabetic na pala siya. So, nung nagpa-check up siya guys, sa hospital yun siya. Na-admit pala siya guys. Cover yun ng insurance niya. Pati yung gamot, kasali na dun guys. Tapos, may mga follow-up check-up pa siya. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na, every 3 months yata. Pero hindi na siya bumabalik kasi uuwi na rin daw siya kasi nag-for good. Tsaka may maintenance na rin siya na gamot kasi
Anong tinanong ko siya, sabi niya naman, covered daw yon yung ano niya, yung sakit niya sa insurance niya. Sabi ng amo niya daw, depende daw kasi yan sa insurance nga na kinuha ng amo mo. So yung insurance na kinuha ng amo niya, covered yun yung pagpa-check up niya sa diabetic niya at saka yung mga maintenance, covered yun. Pati daw nga sa ngipin niya, i-cover daw yung insurance niya kasi nakatry daw siya na magpabunot tsaka magpa-cleaning. Cover daw yun ng insurance niya, hindi na siya nagbayad. Ang sabi lang, hindi kasali daw yung papustiso. Yun. Ang tagal niya na yan dito, guys. Tapos yung friend ko na isa naman, na naoperahan siya dito. Parang rush kasi yun, guys, na sumakit yung tiyan niya. May something sa tiyan niya. Nakalimutan ko kung ano yung sakit niya. Ni-rush siya sa hospital. Inoperahan siya agad, guys. Hindi yun pwedeng patagalin. Free yun, guys. Pati yung gamot niya. Covered nung insurance niya. Diba? Ang ganda. Pag magpa-schedule ka kasi ng operation sa hospital dito, maghintay ka niyan eh. May ano yan sila, may mga waiting list yan sila. So kung hindi ka naman masyadong rush na hindi mo pa talaga kailangan na na hindi ka pa naman 50-50 or what, na, maghihintay ka kasi may nakapila yan dyan na schedule. Yun ang alam ko doon. Dito. Yung friend ko kasi, hindi na siya pwedeng mag-antay kasi kailangan na talaga siyang operahan. So, inoperahan siya agad-agad ng time na yon. Tapos, guys, umuwi siya ng Pilipinas. May nakuha pa daw siya sa sa OWA. Galing, di ba? Magkano yung nakuha niya sa OWA? Sige lang, pag nagkita kami, i-interviewin ko siya about dyan. Tapos yung friend ko na yung may diabetic na nagpapagamot dito, i-interviewin ko yun sila pag nagkita kami. Tatanungin ko sa mga details. Pag may nararamdaman kayo, tanungin nyo yung amo nyo na kung free ba yon sa inyong insurance bago kayo magpa-check up. Kasi tulad niyan, halimbawa lang may free pala kayo sa sali pala sa insurance yung ngipin. So why not hindi gamitin, 'di ba? Pero karamihan sa nakilala ko dito, hindi covered yung ngipin nila sa insurance. Ano lang, hindi talaga lahat nung natanong ko is covered. Ako hindi covered yung ngipin ko sa insurance ko, yung amo ko. Kasi noon yung amo ko na na una. Kasi yung pangalawa kong amo, 'di ba, sabi niya mahal daw yung insurance ko. Hindi ko na natanong kung covered ba yung ngipin ko eh. Pero yung una kong amo, alam ko hindi covered yung ngipin ko kasi nagpaalam ako sa kanya na magpabunot ng ngipin. Eh, hindi niya man lang in-offer yung insurance, so meaning hindi covered yung ngipin ko sa insurance. Alam naman yan nila eh. Tapos mayroon kasi dito, guys, na na doktor sa anong area yun, sa Island Line yun eh, na nakatira, na mura lang talaga siya, guys, magsingil sa pagpabunot ng ngipin, papustiso, pa-cleaning. Siya, marunong siyang magtagalog. Nag-aral daw siya sa Pilipinas, sabi niya, pero Chinese siya, guys. Mura lang talaga siya maningil. Siguro yon, parang kawang-gawa niya na siguro yon, guys, kasi mayroon siyang quota. Every day may quota siya na 10 lang yata. Hindi matagal na kasi yun eh, na yun lang yung i-entertain niya na sa ganung halaga. Ang galing, 'di ba? Tapos karamihan pa mga Pilipino, yung mga OFW na kababayan natin yung na pumupunta doon. Ako na try ko yan isang beses, guys. Nagpabunot ako. Maaga ako, guys. 5 o'clock pa lang umalis na ako sa bahay ng amo ko para makaabot dun sa kuta niya. Ilalagay ko dyan, ewan ko kung pwede bang ilagay dyan sa screen yung name ng doktor at saka yung address. Ewan ko kung doon pa siya nakatira noon. Matagal na kasi yun, 10 years ago na siguro yun, guys. Pero may naririnig ako, may mga pumupunta pa rin doon. Ang galing niya nga na doktor eh. Super mura niya lang talaga. Dito kasi, guys, pag nagpabunot ka ng ngipin, mahal. Mga nasa 500 Hong Kong dollars. Magkano niyan? Times 7. Minsan, yung rate mataas, times 7.15, times 7.20. Malaki ng halaga yun sa atin sa pagpabunot pa lang. So, ang tip ko sa mga pupunta dito,
Diyan pa lang sa Pilipinas, magpabunot na kayo kung mayroon kayong mga ipin na sira. Kaysa dito kayo magpabunot, naku, sobrang mahal. Diyan na kayo habang andyan kayo kasi hindi mo sure kung covered ng insurance mo yung ipin mo. So, mas mura sa atin, di ba? Yung iba, wala na talagang choice kasi ang sakit, mas sumasakit yung ngipin nila kaysa sa hindi sila makatulog, di ba? Pag masakit yung ngipin mo, parang buong katawan mo masakit. So, mas pipiliin na lang nilang mahal kaysa sa hindi sila makatulog, di ba? Ang sakit-sakit kaya nang masakit ang ngipin, parang mas masakit pa sa iniwan. Tayong mga domestic helper dito sa Hong Kong, no worries pag nagkasakit sa gastos kasi mayroon tayong insurance. Covered tayo ng insurance ng mga amo natin. Bago nila tayo i-hire, may insurance talaga yan silang kinukuha para sa atin. Kasi alam naman nila na sasagutin nila yung about sa health natin. So, mas makakasave talaga sila kung kukuha sila ng insurance natin. At ni-required talaga yan sa kanila na kuhanan tayo ng insurance. That's it lang guys for today's video. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko, viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Please subscribe. Shell Wonder Vlogs guys. Para updated kayo sa mga susunod ko pang upload. Nag-upload ako ng mga videos, mga experience, mga na-experience ko dito bilang isang domestic helper, mga tips and ideas sa pagiging isang domestic helper. So kung interesado ka sa mga videos na yan, please subscribe. Bye-bye!